Disruption. Biggest business mistakes due to market disruption because of our suppliers. Kung ikaw ay isang negosyante or nagpaplano kang magnegosyo in the future, ang video na ito ay para sa iyo, para mapaghandaan mo ang possible na problema in the future nang dahil sa iyong mga suppliers. By the way, I'm Roger Silvido at meron akong isang dekadang pagkakamali sa pagninegosyo. Pero bago ang lahat, kwento muna. Dati po, meron kaming sinusuplayan na isang kumpanya. Mabuti naman yung kalakaran namin, mabuti naman yung mga transactions namin. Pero napansin ko na hindi na sila masyadong umorder sa amin. Tinatanong ko sila kung meron pa ba silang mga requirements para at least makapagbigay kami ng quotation. Pero parang ini-ignore lang nila yung mga chat ko. To cut the story short, nalaman ko pala na doon na pala sila kumukuha ng mga supply sa supplier namin mismo. Kaya nung nalaman ko yon ay tinanggap ko na lang at saka naghanap ako ng iba pang mga customers na pwede kong supplyan. Kaya ito na ang biggest business mistakes ng dahil sa suppliers market disruption. Una, yung mga suppliers natin ay sila rin yung magiging competitor natin. Hindi nyo ba napansin mga boss na as you do the business, napapansin natin na meron pong pagkakataon na ganyan na all of a sudden yung mga suppliers natin ay nagiging kakumpetensya na rin natin. Case in point, meron tayong supplier and then nag-open sila ng isang branch na katabi sa iyong tindahan. Malaking factor yon para maapektuhan ng iyong sales every month. Or meron tayong mga suppliers na sinasadya man or hindi, pero nakukuha nila yung mga customers natin. Ito po ay very common po to sa kahit na anong industry. Pero in some industries, I know na meron silang boundaries or meron silang siguro parang rules na kapag distributor ka or supplier ka, dapat hindi na kinukuha yung mga customers ng iyong mga reseller. Kasi in the first place, yung mga resellers mo, kukuha din yan sa iyo. Pero, most of the time, hindi po yun nasusunod. Hindi po yun nangyayari. Most of the time, since nasa capitalism tayo, kapag ang isang negosyo ay may maraming kapital, meaning, meron silang buying power, which means, kaya nilang mag-stocks ng maramihan, doon nila nadodominate yung market. Ang problema, since na marami silang stocks, para lang po na umikot yung pera, meron pong mga tinatawag na yung mga ipinagbabawal na technique. Pero hindi naman talaga ganon. Sana, dati hindi ko yan naiintindihan na bakit kaya ganon na yung mga suppliers namin parang nakikipagkumpetensya pa sa amin. Sa kanila din naman kami kumukuha. Pero habang binabaybay ko po yung pagnenegosyo, napansin ko na normal na lang talaga siya. So, it's up to you na lang kung meron kang gagawin or kung susuko ka or ano ba yung hakbang na gagawin mo para makasurvive. So, isa yan sa problema na pwede mong ma-encounter in the future. So, pangalawa, they offer a very low price. So, hindi ko naman sinasabi na lahat na suppliers ganyan or lahat ng distributors ganyan. Pero, hindi ko pwedeng sabihin din na hindi kasi nangyayari po yan sa aming industry and even in other industries. Ganon din talaga ang nangyayari. So, parang common na rin siya sa larangan ng pagnenegosyo na meron talagang price war yan. So, depende yan sa'yo kung sasali ka sa kanila or hindi. Pero sa topic na to, iba kasi yung usapan. Kasi yung kakompetensya mo mismo is yung suppliers mo. So, parang ang hirap pong ipanalo na ganyan kasi wala tayong sinusunod na pricing para po makaahon lahat or para po happy ang lahat. Kasi po sa larangan ng negosyo talaga, normal din talaga na hindi mo maiiwasan na yung supplier mo mismo, sila yung kakompetensya mo. Kasi nagninegosyo lang din sila. Pinapaikot lang din nila yung cash flow nila para makasurvive din sa business. So, naiintindihan naman natin yun. Kung bago ka pa lang sa pagninegosyo, mafe-feel mo talaga na parang merong
sort of betrayal or feel ko na bawal yan dati pero at the end of the day, normal na lang po yun sa amin. Kahit na sinasabi ng suppliers namin na hindi nila yan ginagawa pero customers mo na yung nagsasabi na ganun po yung nangyayari. Understandable naman kasi lahat naman tayo, meron tayong mga expenses. So, yun, na-share ko lang sa inyo kasi baka in the future, kapag dumating na kayo sa stage na ganyan, baka hindi nyo matake, tapos sisihin nyo pa yung supplier nyo. Actually, sa kanila din po, hindi rin nila yan gusto. Dumating lang talaga sa point na kailangan din nila ng sales, kaya ganun. So, number 3, suppliers na nangunguha ng mga customers. Sino po sa inyo dyan, mga boss, na naka-experience ng ganyan? Na mismong suppliers mo pa talaga yung nangunguha ng mga customers mo. Ilang beses na po yung nangyari sa akin na meron akong mga malalaking customers. Yun nga, napapansin ko na kinukuha pala sila. Or hindi naman siya literal na kinukuha. Pero kapag si customer kasi na-feel niya or nakita niya na mas mura yung isang tindahan, isang kumpanya, doon talaga siya bibili. Pero hindi naman lahat ng customers ganon. Meron talagang customers din na loyal sa'yo. Pero most of the time talaga, lumilipat sila kung sino yung mas mura, sino yung mas maganda. Feel nila na mas maganda yung serbisyo, ganon. Sa amin, ilang beses po yung nangyari. Kahit naman sabihan mo si supplier mo na ganon, pero i-deny nila yan. Ganon talaga yung kalakaran sa sales. Wala kang control doon kasi meron din silang mga quota, meron silang target na kailangan nilang ma-hit. Normal na lang po yun. So, it's up to you kung paano ka babangon, paano ka mag-adjust, paano ka sasabay sa kanila. Siguro, yung maipapayo ko sa mga nagsisimula pa lang or yung kasalukuyan na sitwasyon na nasa ganyan kayo, ang mapapayo ko po sa inyo is to at least find another product na pwede mong ibenta sa iyong mga customers na hindi lang yung supplier mo yung pwede mong kuhanan para at least meron kang options. I know na ma-figure out mo yan. Paano mo ma-retain yung mga customers mo? So, case in point, gandahan nyo po yung services nyo or gandahan nyo po yung customer service nyo. Nasa po yan, nasa proper relationship po yan between you and your customers. Ikaw din na business owner, dapat meron kang ginagawa na business plan na pwede mong masasabi na you are one step ahead of your competitors, even to your suppliers. I know ma-figure out mo yan. I know na malalaman mo rin yung solusyon dyan. So, bakit ko ba to sinasabi sa inyo mga boss? Dahil po naniniwala ako na kapag wala kang business plan talaga or wala kang magandang strategy, maaaring ika-apekto ito ng iyong negosyo or pwedeng malugi po ang iyong negosyo kapag hindi ka handa sa possible na mangyayari sa iyo in the future. So at least kung nakita nyo na po itong video na to, meron na kayong idea or meron na kayong plano kung ano yung gagawin nyo. I know hindi nyo yan ma-prevent. At least masolusyonan or mahanapan nyo po ng alternative solution. Paano kayo makasurvive? Paano uusad yung business nyo kahit na ganon yung nangyayari. So, ganon talaga sa pagnenegosyo. Kasi nasa nasa yung economy natin is nasa capitalism. Kung sino po yung may malaking kapital, siya po yung may control sa market kasi parang monopolize yan. Kaya niyang i-dictate kung ano yung galaw ng market, kung magkano yung pricing. Yun yung challenge sa atin bilang isang negosyante kung paano natin madadala yung mga businesses natin na maging isang malaking shark na din or maging isang malaking negosyo na siya na kaya na natin makipagsibayan sa iba. I know na darating kayo dyan and I know na masusolusyonan nyo yan. Kung nagustuhan nyo po yung ganitong topic natin ngayon, sana po mag-like kayo or mag-comment kayo sa baba. Pwede po kayong mag-suggest kung ano yung isusunod natin na topic or mag-join po kayo sa Facebook group na ginawa ko. Work Smart Community po. Kita-kits tayo doon. Magtutulungan po tayo para magilaan tayo pataas para po uusad po ang ating mga kanya-kanyang negosyo. So yun lang po muna mga boss and always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss!